Abay, nung nakaraan, mga kaibon, yung nag-request na maglabas tayo ng listahan kung ano yung mga recessive, kumbaga yung mga color mutation and everything. Ayun, naglabas tayo, no? Galing nga sa Ornithogenetics, yung website ni Dirk Van Den Abil. Meron ka agad nakahagilap, matalas na mata, nakakatuwa. Dumadami na siguro matalas ang mata. Sabi niya, may tanong siya kasi sabi, alam niya, kabisado niya, nababalikan niya. Mukhang ito taga-subaybay talaga. Alam niya na ang nababanggit kong mode of inheritance o yung proseso kung paano namamana ang kulay ng mga mutation, 5. Diba? Sabi ko, autosomal recessive o yung simple recessive, sex-linked recessive, may sex-linked dominant, may dominant, may incomplete dominant. So, 5. Nasilip niya kagad eh. Sabi niya, teka sir, may tanong po ako. Ay naman. Ayun, no? Si Ian Bernardino. Sabay send pa ng 10 stars naman. Thank you, thank you, thank you. Ha? Sabi ni Ian Bernardino. Pang-anim po ba, sir? Yung multifactorial sa mode of inheritance ng ibon. Di po kasi kasama to sa 5 nabanggit nyo last time. Ayun, Ian Bernardino. Ang galing, di ba? Alam mo talagang taga-subaybay at talagang siniseryoso. Marami naman, pero ito nakakatuwa si Ian Bernardino. Star sender na, yung mga tanong talagang mapapaisip ka. Ito kasi nakita niya eh. Dali Ayun. Ayan, pinapakita natin, di ba? O, ayun. So, merong mga sex-linked recessive, incomplete dominant. Sa dulo, ito yung sa website ni Dirk Van Den Abil, meron siya napansin. Ayun. Autosomal multifactorial. Ayun. Wala ito sa binanggit nating 5, di ba? Ang kasama nga dyan, itong mottled tsaka crested. Ayun. Natandaan niya kagad. Autosomal multifactorial. So, yun ang tanong niya. Sir, ano ba? Kasama ba yan sa mode of inheritance? Hindi niyo po nabanggit eh. Itong multifactorial eh. Sabi ni Ian Bernardino. Mahalaga yung binanggit niyang yan. Bukod sa mahalaga, eto na yung tanong lagi. Kadalasan, ang tanong dito is, may kinalaman sa red factor. Bago yun, tingnan niyo muna yung ating masarap naman na Pinoy breakfast pa rin. Ayun naman, galing pa to sa sa Bayugan City, malapit sa Butuan actually, no? Shout out kay Eric Sulmata, katropang Eric Sulmata, dahil taga Butuan yan talaga sila, no? Ayan, no? Galing pa sa Bayugan. And of course, blended stick, coffee, iced coffee with fresh buko juice. Ayun, ang fresh buko juice. Ayos! Ayun. So ngayon, anong kinalaman ngayon nitong multifactorial? O, di ba? Ano nga ba yung multifactorial? O, sa ano pa lang, sa salitang multi. Ibig sabihin, marami. Multinational, maraming nationalities. Ano pa ba yung mga multiverse, maraming universe. Single, kaya universe. Multiverse. So, ibig lang sabihin ng multi, marami. Ayun. So, multifactorial. Binahati natin. So, ano yung dating ng factorial, di ba? Parang technical eh. Aba, factorial, ano ba yan? It came from the word factor. So, marami, factor, marami, factor. O, anong sinasabi natin? Dark factor, violet factor. O, di ba ginagamit natin yung factor na word dun sa mga color mutation na yun? Mabilis lang. Pero papalawagin natin ito sa dominant mode of inheritance na usapan. Pag ginamit yung factor, kadalasan sa ginagamit sa mga dominant na mutation. At ibig lang sabihin din ng factor, parang mutation or gene. Di ba? Kaya nga tinatawag violet factor. Pwede ring violet gene, violet mutation. Dark factor, pwede ring dark gene, pwede ring dark mutation. Okay, so para lang malinaw. So, multifactorial, meaning multi-genes. Ayun. Multifactorial, meaning multi-genes or maraming genes ang nagko-control. Ulitin natin maraming genes. Ayun naman, maraming genes na nagko-control sa phenotype ng ibon. Okay Ibig sabihin ng multifactorial, hindi lang iisang genes ang nagko-control dun sa kabuuan, sa phenotype, yung nakikita nyong itsurang kulay sa ibon. Okay So, marami pala. Kasi, kung titingnan nyo wait lang. Di ba yung mga nakaraan, di ba nagdi-discuss tayo ng chromosomes and everything. Mapapansin nyo, tingnan nyo mabuti dito
O, ayan, di ba? Sinasabi ko, chromosomes yan. Pair of chromosomes. O, di ba? Kunwari, itong C chromosomes. Kung mapapansin nyo, may isang dilaw doon. Puro green yan, di ba? Puro green. So, kasi nag-mutate yung lutino gene or ino gene. Pag sinabing ino gene, identified na iisang gene lang ang nag-mutate. Okay? Pag sinabing ino gene, aqua gene, blue gene, o parang blue jeans lang. Pie gene, cinnamon gene, marble gene, dilute gene, pale fallow gene, o yan. Ang dami, pallid gene, o ito, ino gene. Iisang gene lang ang nag-mutate. 'Di ba? Kaya single gene ang lutino. 'Di ba kasi ayan yung lutino, 'di ba? Yan. Yan. So ngayon, single gene, 'di ba? Ang multifactorial ibig sabihin napakaraming genes ang nagko-control doon sa mismong phenotype. Yung kinalabasang kulay. Yung phenotype, yung kinalabasang kulay na nakikita natin sa mata. Iyon ang kinalabasan nung maraming genes. Hindi lang isa. Kasi 'di ba ang lutino, isang gene lang yang nagko-control sa phenotype ng lutino. Yung blue gene na nagko-control sa phenotype na yun. Yung violet gene lang ang nagko-control. Paisa-isang gene ang nagko-control sa karamihan ng phenotype. Yun yung normal. Kumbaga yung kasama sa 5 mode of inheritance. Pag multifactorial, ang daming genes. Kadalasan, hindi pa identified yung mga genes na yun. Kadalasan, yung maraming genes na yun na nagko-control sa isang phenotype na yun, hindi pa identified. Kaya mahirap. Ngayon, anong kinalaman ng mottled, crested, at higit sa lahat, red factor? Abay, sigurado, yung mga tenga ng ating Pinoy breeders, ano ka mo? Red factor daw bago yun naman. Pasalamatan natin at ng mga nagbibigay sa atin ng maayos na mga comment. Sandali lang. Sabi ni Jacinto L. Taala, tama po yan, sir. Bago rin po kami mga baguhan. And baka may na-produce na daw silang di natin alam, no? Baka may sumulpot na mutation. Dahil kulang nga sa kaalaman, tama daw yung mission na ginagawa natin. Salamat sa Jacinto L. Taala. Sabi naman ni All Right Gundran, nagbigay siya ng sa mababaw na termino na mag-iibon, ang pheno, itsura or physical. Tama po ito. Kaya lang ginagamit ko lagi yung kulay, hindi lang physical, dahil doon naman tayo interesado. Pero ang pheno, kasama po dyan lahat, yung beak, yung ulo, yung paa, yung kuko. Phenotype po yung buo, pero lagi ko lang sinasabi yung kulay, dahil doon lang tayo nakafocus. Yung geno or karga ng mga genes ng mga karga, yun yung kabuang karga ng mga genes. So, thank you. All right, Gundran. Si Oisiram, Mauricio, nabaliktad lang to, no? Baliktarin nga natin. Mauricio Valida Malquisto. Ayun. malinaw po ang paliwanag nyo, Professor. Madali po siyang masundan. Nabitin lang daw siya. Ang tanong niya, ano ba mga kulay na recessive sa lovebirds? Ayun, naglabas na tayo, no? Sa sex link, naglabas na rin tayo. Thank you. Noji Abayan, Salamat, sir. Tama lang yan. Paunti-unti. Para kami mga newbie, di malilito. Pero maliwanag po ngayon. Noji Abayan. Teka, meron pa. Si Jake Carl Cruz. Ang sarap lalo mag-alaga dahil sa mga kaalaman mo, sir. Saludo, Jake Carl Cruz. Thank you po. Ayun naman, sabi ni Freddy Jr. Jordan, kaya pala may opaline na rin sa Personata, sir, dahil sa genetic introgression or hybridization sa Project Opaline. Dami talaga kaalaman na kukuha ko sa inyo. Ayun, Freddy Jr. Jordan. Ang sabi naman ni Luke Evan, ayun, nagpapa-shoutout. Luke Evan, shoutout from Bulacan. Roswell De La Cruz Barbacena, pa-shoutout po, boss. Rodel Enciso, OFW, shout out. Leo Clemente, ay salamat po sa shout out. Ayun naman, Jeffrey Celeste, shout out po, sir. Armando de la Cruz, ito yung mga tanong, Mix mo. Ayun, ang sabi naman ng ating katropa, Joey Atienza. Natural yung pagtuturo nyo po, sir. Yung tipong parang nagkikwentuhan lang po tayo. Salamat naman. Ayun, si Pretorianist. Happy to be with feathered friends.
Sabi naman ni Bong Omo, mga idol, kahit mahirap maintindihan ng diskusyon, isa pa rin ako sa interesado magkaroon ng kaalaman sa pag-iibon, particularly sa usaping mutation. Ayun, baguhan lang daw siya ha. Bong Omo. Ito si Enzo, Prof. Sabi ni Enzo ha, hirap intindihin. Chapter MOI na tayo. Ayun. Gustong-gusto ko rin po itong mga ganitong feedback. Kasi nalalaman ko po na marami po talagang medyo hindi nakakaintindi. Dahil talaga naman pong medyo technical na ang ating napag-uusapan. Magbigay lang po kayo ng mga ganitong feedback. Carino Lowe, very detailed yung explanation niyo po, sir. Talagang maiintindihan po. Maraming salamat. Sabi naman ni Michael Talaktak, aray ko, sakit ang ulo ko. Hindi ko maiwasan yan. Nung nagsisimula ako, ganun din, sumasakit ang ulo ko. Mission. Tanong ko po, ang similyo po ba ng babae? Ay, nasagot na natin to, no? Pero pahabain natin to. May kinalaman ito sa sex link chromosome. At nababanggit na to maya. Ayun, si Ven Ellis III. Pinapanood ko kayo, ba nagkikwentuhan, sir? May tanong sa Turquoise Cock, nabanggit na rin natin to. Ven Ellis, thank you. Ay Jimenez naman, isang simpleng usapan ng big time at professor. May kaalaman ka matututunan. Salot mga sir. Erwin Asuncion, meron pa ba tayo dito? Ayun, si Errol Fernandez Intong. Gandang discussion, dami ako natutunan. All into you love. Ayun, medyo nahilo po ako. Kaya maglala, nung nagsisimula ako, madalas ako mahilo. Yovi Yadye. Tama ba? Yova pala. Yova Yadye. Ayun, malupit ka talaga, master. Ang lupit din ng pangalan mo. Yova Yadye. Ayun na. Ayun. Teka lang ha. Raratsada muna tayo bago tayo bumalik sa multifactorial na may kinalaman yung red factored birds. Wow. I-try na natin itong konting suma naman galing sa Northern Mindanao, part of Butuan. Salamat po. Okay. Balik tayo. Binagit natin kanina. Kalamihan po ng nasa 5 mode of inheritance, lahat po halos yun, hindi naman karamihan, no? Lahat na. Ito kasama yung autosomal recessive, sex-linked recessive, sex-linked dominant, incomplete dominant. Mga single gene lang po. Yung pinakita ko kanina ng graph. Ito, ulitin na natin. Yung pinakita natin graph. Ayan po, ayan yung Lutino gene, yung dilaw. Yung sumulpot na mutation, di ba? Puro green yan yung genes na yan. Kasi pag wild type, puro green ang makikita mo. May sumulpot na dilaw. Ayun. Single gene lang. Kumbaga, isang gene ang nagko-control sa phenotype ng Lutino. Ito naman. Ayun, gagandang Lutino ni X-Farmer's Flock. Ayun! Di ba? Iisang gene lang ang nagko-control sa ganyan. Sa blue, ganun din. Sa violet, di ba? Ganun din. Orange face. Lahat ng follow. Lahat ng mutation na binabanggit natin. Ayun, lahat ng mutation na binabanggit natin. Single gene lang. Pero again, multifactorial. Marami. Factor, madalas sa dominant mutation na gagamit yung terminong yon. Ibig sabihin lang din, mutation. Kaya violet factor, violet mutation. Dark factor, dark mutation. So, multifactorial, maraming genes or yung mutation na yon kontrolado ng maraming genes. Di ba? Hindi lang iisa. So, ano ngayon kung maraming nagko-control nun? Yun na yun. Pag maraming nagko-control na genes at nagkataon, sabihin na lang natin, ipagpalagay natin, 5 genes ang nagko-control sa red factor birds. Sa mga red factor, sabihin natin 5 genes. Di ba? Hindi lang isa, 5. Yung 5 genes na yon sa iba't ibang chromosome, siya nakapwesto. Okay? Kasi di ba may 23 pairs of chromosome? Para lang maulit na naman, kasi ang ganda ng tanong Ian Bernardino, good job. Ayan, di ba? Di ba may sinabi ko na itong sex chromosome, ayan, kung nababalik-balikan nyo, may mga nakakarga dyan na genes o mutation. Yun yung sex link. Kaya nga, nakaugnay sa sex chromosome yung mga mutation na yun. Kaya, sex link. Opaline, cinnamon, pallid, sex link pale,
gray wing, sex-linked dominant naman. Excuse me po. Diyan nakakarga sa pares ng chromosome na yan. Ngayon po, dito sa natitira pang 23 pairs na autosomal chromosome, diyan din po nakalagay, hindi pa lang nabibigay, hindi pa kumbaga ang mga scientists, geneticists, hindi pa nagbibigay ng pinaka-latest na update. Kung saan nakapwesto ang blue gene diyan, lutino, pied, iba't ibang fallow, aqua, orange face, turquoise, marbled, pale-headed, lahat-lahat na, slaty, dark gene, violet gene, maaring nakakarga sa iba't ibang chromosome dyan. Kasi dito, di ba, may mga nakakargang yun pa rin po pala ang isang dapat matandaan natin, Dali. Nakakarga po ang mga color genes o yung nag-mutate na genes sa iba't ibang chromosome. Hindi lang po iisa. Ako din po, ito magandang maikwento ko sa inyo. Pag iniintindi ko ang isang konsepto, talaga pong nilalaro ko sa utak visually. So, nabanggit nga yung chromosome. Ito tong chromosome dito. Bini-visualize ko yan. Akala ko nung una, kasi ang chromosome mahaba po yun. Dun sa representation natin, yung sa graphics natin, parang ilang dot lang yun. Pero mahaba po yun. Kasi syempre, alam nga namang, papakita natin gano'ng kahaba, pinutol ko na lang. Akala ko tuloy, sa isang pair of chromosomes lang, lahat ng color genes na nag-mutate. Ulitin ko nung nagbi-visualize po ako, akala ko, sa isang pair of chromosomes lang, dun lang lahat nag-o-occur o dun lang lahat sumusulpot ang mga color mutation. Hindi po pala. At na-realize ko, dahil eto nga, papaliwanag ko ulit sa inyo, Dito nga po sa sex link, sa sex chromosome, nandito lahat dito nakakarga lahat yung opaline, pallid, cinnamon, sex-linked pale, gray wing. Diyan sila nakakarga. Kaya tawag sa kanila sex-linked. Kaya kasi nasa sex chromosome sila. Ngayon dito pa sa natitirang ito, nandyan maari ang lutino sa number 1. Sabihin na lang natin, number 1, 2, 3 yan. Di ba 23%? So 1, 2, 3, 4, 5 papunta dito sa 23. Baka ang lutino nasa 1. Baka ang blue nasa 3. Baka ang marbled nandito sa 17. Baka ang mga fallow nandito sa 9. Nakuha nyo yung ibig sabihin? Baka ang pied nandito sa 21. Sa iba't iba po pala. Hindi lang sa iisang chromosome. Ang mga sex link nga nandito Dito nakakarga Okay? So sa iba't iba po pala. O bakit mahalaga yan sa multifactorial? Ayan na. Sana nasusundan. Sana po. Sinatsaga ko, pero balik-balikan nyo to kasi again, hindi nyo po agad-kagad magigets kung hindi nyo babalikan at mag-clarify po, wag mag-atubiling mag-clarify. So, di ba, lumalabas na sa iba't ibang chromosomes din pala, sumusulpot yung color mutation. So, anong kinalaman ng multifactorial at red factored birds doon? Eto na! Pag sinabing multifactorial, iba't ibang genes na nagko-control, may possibility na sa iba't ibang genes nakakarga yung nagko-control ng kulay na red factor. Okay, papakita natin sa graphs. Kung multifactorial, pagpapalagay ngayon natin ng multifactorial lang red factor. Kasi alam po natin, wala pong makapagsabing recessive siya. Walang makapagsabing sex-linked siya. Walang makapagsabing dominant siya. Walang makapagsabing incomplete dominant siya. Walang makapagsabing sex-linked dominant siya. Wala po. At higit sa lahat, napakahalaga na walang makapagsabi na back-to-back na yung kanilang parisan na red factor birds, hindi pa rin naglalabas ng red factor. Ayun ang pinakamahalaga. Hindi ba nagtataka lahat? Ulitin ko to. Ako, simple lang ang una kong tanong nung naguguluhan sila. At alam to nung mga kahuntahan natin, alam to nung mga nag-PPM sa akin, alam to nung tumatawag lagi sa akin. Sir, ano ba talaga tong red factor birds? Ano ba mode of inheritance ito? Tagal na nito sa atin. Siguro kung may, 8, 10 years na yata nating nakita sumulpot to. Hanggang ngayon, wala pong Pinoy breeders. At kahit sa iba yata, sa ibang bansa, magkakapagsabi kung ano yung mode of inheritance. Kaya isa lang ang tanong kayo po, tanungin nyo mismo kaagad sarili nyo at mga kakilala nyo may red factor. Pag nag-back to back kayo,
may lumalabas bang red factor? Hindi ba dapat, alam na alam nyo yan sa tagal nyo, sa mga veterano, sa mga baguhan, alam nyo na lahat yan. Pag nag-back to back kayo ng mga single mutation o yung base mutation, back to back Lutino, back to back blue, ha? Back to back aqua, back to back orange face, lumalabas 100%. Lalo na sa recessive to kasi pag dominant, ibang usapan 'yon. So, pag recessive, nag-back to back kayo, 100% dapat Lutino. O, di ba? Unless may ibang karga, magmi-mix-mix 'yon. Pero kung walang ibang karga at hindi magmi-mix-mix, talagang 100% back to back. Pero nakakapagtaka, di ba? Sa red factor birds, hindi 100%, minsan walang lumalabas. Hindi nga, kadalasan, naririnig ko, back to back, red factor, walang lumalabas. So, yun, easily, gets ko kagad. Wala ito doon sa normal o yung Mendelian mode of inheritance. Huwag niyo munang intindihin yung Mendelian, basta wala doon sa 5 na mode of inheritance. Most likely, malamang-lamang, multifactorial. Maraming genes ang nagko-control sa red factor birds. Kaya hindi agad-agad siya lumalabas. O, di ba? Hindi siya kasama dun sa 5 mode of inheritance. Masalimuot ang kanyang kasi ang daming genes ang nagko-control O, mabilis uling paliwanag, sandali. Ayun. Pagpalagay natin, dahil multifactorial siya, sa iba't ibang pari siya ng chromosome, dun sumusulpot yung iba't ibang genes. Maaring nasa number 2 siya. Nasa number 4, nasa number 8, nasa number 16, nasa number 15. Yung iba't ibang genes na nasa iba't ibang chromosomes nakalagay, hindi yan mamamana ng sabay-sabay. 'Di ba nagkakapalitan yan? Hindi mamamana ng sabay-sabay ng magulang pagka pa iba-iba ang pwesto kasi nga multifactorial Sa iba't ibang chromosomes nakalagay most likely yung genes, yung dami ng genes na nagko-control ng phenotype na red factor birds. So, hindi siya basta-basta mamamana ng lahat. Yung kumbaga, kung 5 nagko-control, hindi automatic na namamana yan. Di ba nagkakapalitan yan Doon sa sinabi, kung binalikan nyo yung natin, recessive graphs, nagkakapalitan ng chromosomes, nagko-combine. So, kaya kung marami, hindi agad-agad nakukuha ng bawat magulang. Baka sa 5, ang nakuha 3 lang, 2 lang. Kaya kahit mag-back to back ka, hindi lalabas. Ayun, sana nagigets na dahan-dahan. Pero hindi ko naman na-expect agad na magigets, lalo na ng baguhan. Kaya balik-balikan nyo to, huwag mag-atubuling mag-clarify. So meaning, pag multifactorial, maraming genes ang nagko-control sa phenotype, hindi po agad lalabas kahit back-to-back. Kaya minsan naman, parehong normal green, magugulat ka, maglalabas ng 2 red factor birds. Saan galing yun? Di ba gaganong ka? Nagkataon. Yung sa mga linyada mo, dahil pinagparis-paris mo na yung mga red factor birds Yung mga anak-anak na normal green, nagkataon sa isang normal green na yun, nakuha niya yung 5 genes. Yung kombinasyon. Kunwari, pinagpalagay natin 5 genes Hindi ko sinabing siguradong 5 genes ang nagko-control sa red factor. Pinagpalagay lang natin. Kasi marami. Yung 5 genes na yon, nakakuha nung isang normal green. Nakakuha din sa kabilang clutch yung 5 genes. So pinagparis mo, normal green lang. Lumabas ngayon yung red factor birds, tuwan-tuwa ka, pero gulong-gulo ka. Nakakatuwa, pero nakaanggulo. Back to back, walang lumabas. Etong 2 normal green, may lumabas. Kasi nga, multifactorial. Ganon din sa mottled, ganon din sa crested. Ayun! Hindi ko na masyado pahabain, 24 minutes na. Pero please, huwag kayong mahiya, huwag mag-atubili, mag-clarify po para wag natin tong tantanan. Napunta agad sa multifactorial, hindi nakatiis sa tanong ni Ian Bernardino. Ayun, salamat po! Hasta la vista!